Baby, regalo sa'yo ito ni tatay. Baby. Baby. Tahan na. Nay, bakit, bakit, bakit ayaw nila sa akin? Kaya mo naman maging tatay, ah. Oo naman, anak. Oo naman, kayang-kaya mong maging mabuting tatay. Pero hayaan mo na sila. Bahalang araw, may yakap ko si baby. Oo. Oo naman. Saka pag nangyari yun, anak, tatandaan mo, ha? Hindi ka nag-iisa. Lagi kaming nandito ng lola mo. Hindi ka namin iiwan. Nay, Grabe no, Nay. Meron palang ganong kasamang nanay. Hindi ko maisip kung paano nagawa ni Joanne yun sa anak ko. Kunyari, nagkapalit kayo ni Joanne. Ikaw nanay ni Judy. Payag ka ba na magsama sila ni JR? Hirap maging nanay, no? Kung minsan, kailangan nating magdesisyon ng mga importanteng bagay para sa ikabubuti ng ating anak. Kung minsan, kailangan nating magmukhang masama para wag masaktan ang anak natin. Pero di ba, naalala mo sinabi ko sa'yo nung pinagbubuntis mo pa lang si JR na ang mga magulang lumalaban. Ang mga magulang hindi susuko para sa mga anak. Lalo na yung ina. Kaya alam ko, kayang-kaya mo lahat ng mga magiging problema ninyo ni JR. Kasi, nanay ka. Di ba? Ano yung maaari mong ipaalala sa mga televiewer natin, lalo na yung mga ina na may mga anak na ganyan din, na meron silang mga anak na inaalagaan na napakahirap ng sitwasyon? Mahalin nila. Huwag nilang pabayaan. Wala nang ibang tutulong nung kundi ang pamilya, ang magulang. Ang hirap po ng inapi, sinasaktan, mga physical, mga salita, napakahirap. Minsan nga gusto ko magwala, gusto ko manakit, pero hindi ko magawa. Kasi iniisip ko yung anak ko. Ang hirap. Kaya dun sa may mga ganitong anak, mahalin nyo lang ng tunay at totoo. Huwag yung pabayaan. Dahil ginawa natin yan, gampanan natin. Binigay ng Diyos yan. Sundin natin na lang kung ano yung patakaran. Huwag natin sasaktan. Ingatan natin na hindi sila mapinsala ng mga taong sa paligid na mapaghusga. Napakahirap. Maraming salamat sa iyo, ha, Thank you po, Salome. ma'am. Thank you. At saka God bless you. And God bless JR.
Opo, ma'am. Thank you. Thank you po. Thank you po sa inyo, ma'am. Maraming salamat. Hindi parusa ang magkaroon ng isang anak na may ganitong kakulangan, kundi isang malaking pagsubok ng katatagan bilang ina. Sa mga gaya ni Salome, may paraan pa upang gabayan ang inyong anak at hihanda sila sa ganitong klaseng sitwasyon. Sa ganang akin, kapag tunay ang pagmamahal, kayang punuan ng mabuting puso ang kakulangan sa pag-iisip. Mga minamahal kong Gen Zs, Millennials at Gen Alphas, lagi niyong isipin, love always conquers all. Ngayon, bukas at magpakailanman.